Dumating ang malungkot na araw ng pag-alis niya sa mansyon. Napakatamlay ng kanyang pakiramdam, ngunit kailangan na talaga niyang umalis dahil ito naman ang napagkasundoan nila ng lalaki na aalis na siya sa mansyon kapag natapos na ang kontrata. Nagtungo siya sa closet, isa-isang nililigpit ang kanyang mga damit at nilagay sa luggage. At dahil malaki naman ang luggage, kasya lahat ng mga gamit niya. Nagtungo siya sa banyo at doon niya ibinuhos sa mga luhang kanina pa nais kumawala sa mga mata niya. Ngunit pilit niyang pakalmahin ang sarili niya at kailangan ng tanggapin. Natapos na ang papel na ginagampanan niya sa buhay ni Lucas Mondragon. At kahit sinabi nitong may pagmamahal to sa kanya, ngunit hindi rin siya basta-basta naniniwala at baka masaktan na naman siya. Alam niyang may matinding karibal siya sa lalaki at ito'y walang iba kundi ang dati nitong girlfriend na si Colleen. Pinahid niya ang mga luha sa kanyang mga mata at tuminga siya na malalim. Pinagpatuloy niya ang pagsabon sa kanyang katawan, paglagay ng shampoo sa kanyang buhok. Pagkaraan ay ilang ulit na pagbanlaw, natapos na siya at lumabas na ng banyo. Hindi pa naman nagigising si Lucas dahil sarado pa rin ang pinto na karugtong ng silid. Agad siyang nagbihis at nagpatuyo ng kanyang buhok. Nang matapos na siya, bumaba muna siya at nagpunta sa kusina. Nadatnan niya doon ang mayordoma na si Aling Martha na kasalukuyan nagluluto ng agahan. "Ma'am, good morning. Ang aga niyo pong gumising. Wala naman pong trabaho," wika ng katulong. "May lakad po ba kayo, ma'am? Kasama po ba si Sir Lucas?" Di agad siya nakasagot. Paano ba niya sasabihin dito na aalis na siya ng mansyon? Manang, pwede ko po ba kayong makausap?" Tanong niya. Naisip niya na ipagtapat kay Aling Martha ang buong katotohanan. Siguro naman mauunawaan siya nito dahil may edad na ito at sa tingin niya maunawain itong tao. Sige ho, ma'am. Nakangiting sagot nito. Doon sila nagpunta sa may gawing likuran ng bahay upang matiyak na wala talagang makakarinig sa kanilang pag-uusapan. Magkatabi silang umupo sa mahabang upuan at pagkatapos tinanong siya ni Aling Martha kung ano ang sasabihin niya dito. Tumikhim siya at huminga muna ng malalim. Manang, aalis na po ako sa mansyon at babalik na ako sa apartment na dati kong tinitirhan noon. Panimulang sabi niya. Ha? Bakit po, ma'am? Naguguluhang tanong nito. Sinalaysay niya kung paano nagsimula ang lahat sa kanila ni Lucas. Matamang nakikinig lang sa kanya ang mayordoma. Sinabi niya rito ang tungkol sa kontrata at ang dahilan kung bakit nakapagkasundo siya sa amo nito. Sa umpisa nabigla talaga ito kasi hindi naman ito inaasahan ng katotohanan na maririnig nito mula sa kanya. "Manang, sorry po at tinago po namin sa inyo. Sana po maintindihan niyo ang ginawa ko at hindi niyo po ako pinag-isipan ng masama," sabi niya. "Ma'am, naiintindihan ko naman po ang lahat pero bakit di niyo na lang totohanin ni Sir ang lahat?" sabi nito. "Ma'am, kahit isa man sa amin, hindi talaga naghinala sa inyo ni Sir kasi alam namin na totoong pinapakita ni Sir sa inyo Seryosong wika nito. "At saka ma'am, alam po namin na mahal kayo ni Sir." Natuwa naman siya sa sinabi ni Aling Martha. Gayunpaman, ayaw niyang ibuhos ang 100% na tiwala niya dahil takot na talaga siyang masaktan ulit. "Buo na po ba ang desisyon ninyong umalis dito, ma'am? Tiyak po malulungkot si Sir Lucas." "Nakapag-desisyon na po ako, manang. Isa pa, alam na ni Madam Lauren ang tungkol dito at ayokong makarinig na naman ng masasakit na salita mula sa kanya. Isa pa, desidido rin si Colleen na makipagbalikan sa sir ninyo," aniya. "Ayaw namin sa babaeng yun, ma'am. Kayo po ang gusto namin at ngayong aalis na po kayo, malulungkot po kaming lahat dito." "Nalulungkot din ako, manang, at mamimiss ko kayo talaga." "Ma'am, sorry po ha kung medyo personal po ang itatanong ko sa inyo," sabi nito. "Mahal niyo po ba si Sir Lucas?" Nabigla siya sa tanong ni Aling Martha kaya hindi agad siya nakasagot dahil hindi rin naman niya alam kung ano ang isasagot niya. May damdamin naman siya kay Lucas at napamahal ito sa kanya. Ngunit ang hindi lang niya matiyak kung kaya na ba niyang kalimutan si Amir para dito. Hindi ko po alam, manang Naguguluhan po ako. Hindi ko pa rin kasi nakakalimutan si Amir at ayoko namang paasahin ng sir niya sa isang bagay na walang katiyakan. Ayoko masaktan siya." Tumango lang katulong at alam niya na uunawaan siya nito. "Kayo na po sanang bahalang magsabi sa iba pang mga kasambahay, manang. Salamat po at hindi niyo po ako hinuhusgahan." Madamdaming wika niya.
Ngumiti lang to sa kanya at ginagap ito ang kamay niya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumasok na sila sa loob ng bahay. Umakit na siyang muli sa kwarto niya at baka sakaling gising na si Lucas. Hindi nga siya nagkamali dahil nadatnan niya tong nakatayo malapit sa bintana habang ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Good morning, Lucas. Galing ako sa baba at kinausap ko si Aling Martha. Paunang sabi niya. Tumingin to sa kanya at saka napasulyap to sa luggage niya. Pwede pa rin ba kitang dalawin sa apartment niyo ni Faye, Princess? Tanong nito. Oo naman, Lucas. Anytime pwede ka namang pumunta doon. Tugon niya. Nakita niya ang pagliwanag ng mukha nito at kahit papano bahagya itong ngumiti. Ihahatid kita sa apartment, Princess. Hindi naman kita papayagan mag-drive mag-isa kasi wala ka pang lisensya, sabi nito. So kung ganun, magka-commute ka pa uwi? Niya. Magpapasundo ko kay Logan. Tumango lamang siya at bahagyang ngumiti. Pagkatapos, nagaya ng lalaking bababa at na makapag-almusal na. Habang nasa hapagkainan sila ay naaliw na lamang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan kay Lucas. Ito man ang huling araw niya sa mansyon ngunit alam naman niya magkikita pa sila ng lalaki. Kaya lang iniisip niya, kung matutuloy siya sa pag-uwi sa probinsya, maaring di na sila magkita pa nito. Nang matapos na silang kumain, umakyat ulit sila ng kwarto. Saglit na inayos niya ang kama at pinalitan niya ng bedsheet ang bagong cover ng mga unan. Pagkatapos, sumarap siya sa salamin, naglagay ng lip tint at konting pulbo, habang si Lucas naman seryoso lang na nakatingin sa kanya. Lucas, wag ka nga seryoso dyan. Magkikita pa naman tayo, diba? Sabi niya. Saka tumabi siya sa sofa na kinaupuan nito. Lucas, maraming salamat ha. Dahil sa pera mo na ipagamot ko si tatay. Natustusan ko ang pag-aaral ng mga kapatid ko. Napatayuan ko si nanay ng pangarap niyang karinderya. Nakabili ako ng mga gamit. Binilhan mo pa ako ng kotse. Sobrang thankful ako sa iyo kaya wala akong ibang hangad kundi ang lumigaya ka. Maluha-luhang sabi niya. Hindi niya napigilang mapahagulhol nang yakapin siya ng lalaki. Inaamin niya sa kanyang sarili sobrang mamimiss niya ito. Alam niyang mahal niya si Lucas ngunit bakit di niya mabigkas ito sa harap ng lalaki. Pinahid ng mga kamay nito ang luha sa kanyang mga mata. At kinintilan siya nito ng halik sa noo, sa ilong at sa labi. Pagkatapos, sinawakan nito ang kamay niya at sabay silang tumayo. Aalis ka ba talaga? Nakangiting tanong nito. Oo naman. Nagpaalam na ako kay Aling Martha, isa pa, ayoko mapagsabihan na naman ng masama ng mommy mo. Okay, so let's go? Sabi nito sabay bitbit nito sa luggage niya. Pagbaba nila ng hagdan, nakabang nasa kanila mga kasambahay. Napakaseryoso ng mga mukha nito, halatang nalulungkot. Si Rose nga hindi maiwasang mapaiyak nang yakapin niya ito. Niyakap din niya iba pang mga kasambahay. Ma'am, lagi pong bukas ang bahay kapag maisipan niyo pong bumalik, sambit ni Rose. Maraming salamat sa inyong lahat ha. Hindi ko kayo makakalimutan at saka dadalaw pa rin naman ako dito, kaya huwag kayong mag-alala. Alagaan ninyo ang sir ninyo ha, bilin niya. Pagkatapos, lumabas na sila ni Lucas sa malaking pintuan ng bahay. 2 araw na nakakalipas mula nang umalis siya ng mansyon. Patuloy pa rin niyang naramdaman ang kahungkagan ng kanyang puso. Labis niyang namimiss si Lucas. 2 gabi nang hindi siya nakakatulog ng maayos dahil sa kakaisip niya sa lalaki. Hindi rin to tumatawag sa kanya at wala ring text kahit isa man lang. Nakalimutan na ba siya nito? Tanong niya sa kanyang sarili. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Bumangon siya at pumunta sa banyo para maghilamos. Kulang siya sa tulog kaya nakakasama sa katawan kung maliligo siya. Saglit na nag-isip siya kung ano kaya ang nararapat niyang gawin. Magre-resign na nga lang ba siya sa trabaho at uuwi ng probinsya o patuloy pa rin magtatrabaho sa Bangko de Oro? Kasi kung uuwi siya sa kanila, hindi na sila magkikita pa ni Lucas. Gaya ng dati, siya ang nagsasaing at naghahanda ng pagkain para sa kanila ni Faye. Sanay naman siya sa gantong trabaho kung itong nasa probinsya pa siya. Pero simula nang tumira siya sa bahay ni Lucas, hindi niya na to nagagawa dahil ayaw naman siyang payagan ng lalaki. Marami daw naman ang mga katulong kaya hanggang kain na tulog lang siya sa mansyon noon. Mars, good morning! Bakit di mo ako ginising? Ako na sana nagluto, alam kong hindi ka sanay magkain ng pagkain. Sabi ni Faye.
Hindi niya namalayang lumapit pala to sa kanya dahil abala sa kakaisip sa dating buhay niya doon sa mansyon. Okay lang naman, Mars, ikaw talaga. 6 buwan lang naman akong tumira sa bahay ni Lucas. Nakangiti ang tugon niya. Mars, hindi ba tumawag si Lucas sa'yo? Tanong ni Faye. Hindi, Mars. Siguro nakalimutan na ako noon. Wala din naman dahilan para tawagan niya ako eh. Wala nga ba talagang dahilan, Mars? Nanunokso ang tanong nito. Hay nako, Mars, wag mo na akong kulitin pa. Maligo ka na nga, bilisan mo ha at baka malay tayo. Tinanguan lang siya ng kanyang kaibigan, saka to pumasok ng banyo. Habang hinintay niya ang kanyang kaibigan, kinuha muna niya ang kanyang cellphone at nag-scroll sa kanyang Facebook account hanggang sa nakita niya ulit na may tag po si Lucas mula kay Colleen. Finally, you're free, hoping for our second chance. Ito ang caption na kanyang nabasa doon sa picture na ipinost ni Colleen. Bigla siya nakaramdam ng lungkot dahil doon, lalo na nung tingnan niya ang pictures ng dalawa na masayang magkasama. Alam niya mga bagong kuha mga iyon. Naisip niya kaya pala, hindi na tumawag si Lucas sa kanya o kaya nag-text man lang dahil nagkakamabutihan na pala sila ni Colleen. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Bakit ang sakit? Isang bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong. Mars, okay ka lang ba? Tanong ni Faye. Tapos na pala itong maligo. Di kasi niya nakitang lumabas to ng banyo dahil naging abala siya sa pagtitig sa post ni Colleen. Ano yung tinitingnan mo, Mars? Bakit umiiyak ka? Nag-aalalang tanong ng kanyang kaibigan. Tsaka kinuha nito ang cellphone niya. Ang bruwang babae. Hayaan na natin, Mars. Kapal na mukha, siya pa talaga may ganang mag-post. Naiinis na wika ni Faye. Hayaan mo na. Wala namang anumang namagitan sa amin ni Lucas eh. Tiningnan siya na makahulugan ng kanyang kaibigan. Wala nga ba talaga? Kasi ibang nakikita ko nun sa inyong dalawa ni Lucas eh. Kahit nung nasa Batangas tayo nakita ko kung paano nyo tingnan ng isa't isa. Napaka-sweet nyo nga eh, parang nga kayong tunay na mag-asawa. Wika nito. Hindi siya nakasagot. Wala naman siyang kaalam-alam na yon ang tingin ni Faye sa kanilang dalawa ni Lucas. Kaya siguro hindi rin nahalata ng mga katulong na nagpapanggap lamang silang mag-asawa. At saka Mars, hindi ba pinangako mo kay Doña Lucita noon na hindi mo iiwan si Lucas? Pagpapaalala nito. Hindi ko naman iniwan si Lucas, Mars eh. Pero ano magagawa ko kung makipagbalikan siya kay Colleen, diba? Emotional na yung sagot. O siya, Mars, kain na tayo at mamaya na tayo mag-usap ulit. Sabi naman ito. Naging abala si Princess sa pagtipa ng keyboard sa computer na makatanggap siya ng tawag mula sa LTO. Sinabi nitong pwede niya nang kunin ang kanyang driver's license. Tuwang-tuwa naman siya at kahit papano makakapag-drive na siya ng kotse kahit walang kasamang professional driver. Pagkaraan na ilang sandali, nakatanggap siya ng tawag mula kay Amir. Ayaw sana niyang sagutin ngunit naisip niya wala namang masama kung makikipag-usap siya dito. Pumunta siya ng ladies room dahil ayaw niyang marinig ng mga kasamahan niya ang pag-uusap nilang dalawa. Di pa kasi alam naman ito na hindi sila totoong mag-asawa ni Lucas. Hello Amir, napatawag ka? Pwede ba kitang maimbita ng dinner mamaya? Sabi nito. Sandaling natahimik siya. Hindi niya alam kung papayag ba siya pero naisip din niya, wala namang masama kung susubukan din niyang makipag-date ulit kay Amir. Total naman, di na tumatawag sa kanya si Lucas at parang nag-enjoy na tong kasama si Colleen o di kaya nagkabalikan na ang dalawa. Princess? Sige, pero pwede ko bang isama si Faye? Tanong niya. Walang problema, Princess. Saan ba tayo? Antayin mo na lang kami. Dala ko naman ang kotse kaya wag mo na kaming susunduin pa, sabi niya. Okay, sa Annabelle's Restaurant tayo around 7 p.m. Sige, Princess. See you. Wika nito. Matapos sila mag-usap ni Amir, bumalik na siya sa teller desk. Tinignan lang siya ni Faye ngunit di na to nagtatanong pa dahil alam nito na hindi siya nagkukwento ng mga personal na bagay kapag oras ang trabaho. Nang mag-lunch break na at nasa loob na sila ng karinderya na palagi nilang pinupuntahan, di na nakatiis ang kaibigan niya at nagtanong na to sa kanya. Si Lucas ba yung tumawag kanina, Mars? Hindi, Mars. Si Amir yon. Nag-aaya sa isang dinner mamaya sa Annabelle's Restaurant. So, anong sinabi mo? Pumayag naman ako, Mars. Wala naman sigurong masama kung makikipagkita ko sa kanya, diba? Aniya. You mean, may feelings ka pa dun sa manloloko mong ex-boyfriend? Naiinis sa tanong ni Faye. Hindi ko alam, Mars.
Ang alam ko lang, naiisip ko pa rin siya hanggang ngayon. Si Lucas, mahal mo ba? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Ayaw niya itong sagutin. Buti na lang at di na nagpumilit pa si Faye. Pero sama ka mamaya, ha? Ano? Bakit kailangan ko pong sumama? Ano namang gagawin ko doon? Magiging scorer nyo lang? Nakasimangot at tugon nito. Di na lamang siya nagbigay ng komento. Alam naman niya na ayaw talaga ni Faye kay Amir para sa kanya. Noon, botong-boto to sa lalaki. Pero simula nung niloko siya ng kanyang dating nobyo, nag-iba ang pakikitungo nito. Di naman niya masisisi ang kanyang kaibigan. Pero ano pa nga bang magagawa niya? Pumayag na siyang makipagkita sa lalaki mamaya. 3:00 pa lang ng hapon at nagpaalam na sila ni Faye na maagang lalabas ng bangko kasi pupunta pa sila na LTO para kunin ang kanyang driver's license. Pagkaraan ng 30 minuto nakarating na sila doon at nakuha na niya ang kanyang lisensya. Nagpasya siyang umuwi muna ng apartment para makapagpalit ng damit. Total at maaga pa naman. Hindi ka ba talaga sasama, Mars? Tanong niya. Hay nako, hindi na Mars. Baka umuwi muna ng apartment ko para makapagpalit ng damit. Mabadtrip lang ako dun eh. Hanggang ngayon, galit pa rin ako sa Amir na yon dahil sa panlolokong ginawa niya sa'yo, no? Paismen na sagot ni Faye. Ingat ka na lang dun, Mare, ha? At huwag kang magpapadaig pa sa kung anumang damdaming natitira dyan sa puso mo para sa lalaking yon. Dagdag pang sabi nito. Pagdating nila ng apartment, agad siyang nagtungo sa kanyang kwarto at nahiga sa kama. Tinignan niya saglit ang kanyang orasan. 5:00 pa naman ng hapon. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bago pang tingnan kung may text siya or importanteng tawag. Usal niya sa sarili. Sana nag-text si Lucas sa kanya kahit nangangamusta man lang. Pero nadismaya naman siya dahil kahit isa, wala talaga siyang text na natanggap mula dito. Pero bakit sinabi nito na mahal siya? May mahal ba na nakakatiis hindi nangungumusta sa taong minamahal niya? Nagpupuyo sa tanong na isang bahagi ng kanyang utak. Ngunit isang bahagi naman ng isip niya ang sumagot. Baka sumusuko na yung tao kasi di mo naman sinabing mahal mo rin siya, hindi ba? Oo nga naman. 2 beses na niyang narinig na sinabi ng lalaki na mahal siya nito pero hindi niya sinabing mahal din niya ito. Ayaw kasi niyang magkamali sa kanyang desisyon at baka masaktan pa niya ang damdamin nito. Tiningnan niya ang kanyang relo at 6:00 na ng gabi, kaya nagmamadali siyang bumangon at naganap na maisusuot sa closet. Humarap siya sa salamin at nag-ayos sa kanyang sarili. Naglagay siya ng pulbo at lipstick at tinalian niya ang kanyang buhok. Pagkatapos lumabas na siya ng kwarto. Mars, aalis na ako Aniya at kumatok sa pinto ng kwarto ni Faye. Dahan-dahan niyang pinihit ng seradura, ngunit tulog na tulog ang kaibigan niya. Hindi na lamang niya ito ginising dahil total alam naman ito ang lakad niya. Sakay ng kanyang kotse, binaybay niya ang daan papunta sa Annabelle's Restaurant. At bakit sa dinami-dami ng mga restaurant sa Maynila, dito pa talaga naisip ni Amir na magkita sila. Kaya tuloy na alala niya ang ginawa niyang sorpresa noon sa dating nobyo. Sa Annabelle's Restaurant kasi siya umorder ng pagkain noon, pero nasayang lang ang lahat. Bigla siyang nalungkot sa mga alaalang yon. Pasado 7:00 na nang dumating si Princess sa Annabelle's Restaurant. Pagkatapos niyang maipark ang sasakyan, nagtungo na siya sa loob. Sa may di kalayo ang mesa mula sa pintuan, natanaw niya si Amir. Nauna pa ito sa kanya. Noon, lagi itong nahuhuli sa mga dates nila, gayunpaman, palagi niya itong inuunawa. Naiintindihan din naman kasi niya ang nature ng trabaho nito, lalo na kapag maraming pasyente na inaasikaso. Kumaway ito sa kanya nang makita siya nito. At nang makalapit na siya, tumayo ito at ngumiti sa kanya. Hanggang ngayon, malakas pa rin ang sex appeal ni Amir. Kaya nga no wonder lapitin to ng mga babae. At tinaamin niya, nagagapuhan pa rin siya dito. Hi, Princess! Bati nito pagkatapos pinagila siya ng upuan. Gentleman talaga ito noon pa. Isa to sa magagandang katangian ng lalaki, kaya niya to nagustuhan. Ngiti lang ang tinugon niya rito at saka umupo. Tinawag naman ito ang waiter at umorder na ng pagkain. Palibhasa, alam na nito ang paborito niyang pagkain, kaya ito na ang inorder ng lalaki. Habang naghihintay pa sila ng kanilang order, nagkwentuhan muna sila hanggang sa naging topic nila ang tungkol sa kanilang dalawa. Princess, I'm sorry.
Alam ko kung gaano kita nasaktan noon. Pinagsisisihan ko yon, princess. Seryoso nitong sabi. Matagal na yon, Amir. Kalimutan na natin. Tugon naman ng dalaga. Naputol ang kanilang pag-uusap nang ihatid ng waiter ang kanilang order. Dahil nagugutom na rin siya, agad naman siyang kumain habang si Amir mataman lang na nakatingin sa kanya. Hindi man lang nito ginalaw ang pagkain niya. Bakit? Tanong niya rito. Para nako-conscious na kasi siya sa mga titig nito. Wala, princess. Sagot ng lalaki at kumain na rin ito. Pagkaraan ay ilang sandali, tapos na rin silang kumain. Na mag-angat siya ng tingin, nakita niyang parang may tinitingnan si Amir kaya't sinundan niya ang mga mata nito. At nabigla siya nang mamasdan niya sina Lucas at Colleen na naroon sa kabilang mesa. Parang kakapasok lamang ng mga ito. Masaya ang dalawa na nagkukwentuhan habang hinihintay ng mga ito ang in-order nilang pagkain. Samot-saring emosyon ang kanyang nararamdaman. Naroon ng inis, lungkot at selos dahil sa kanyang nasilayan. Na makita siya ni Colleen na nakatingin sa kanila, sinadya pa nito na dumikit kay Lucas habang umingiti ito na parang nang uuyam. Na magtama ang kanilang mga mata ng lalaki, nabasa niya ang pagkabigla nito. At hindi niya alam kung anong sumunod na reaksyon nito kasi agad na siyang nagbawi ng tingin. Ayaw na rin niyang malaman pa, total, masaya na itong kasama si Colleen. Napapitlad siya nang biglang hawakan ni Amir ang kamay niya. Princess, I really miss you so much and I still love you. Please magsimula tayong muli. Buong pagsusumamang wika nito. Tumingin siya dito at baka sa mga mata nito ang sincerity. Bigla namang naantig ang puso niya, lalo na nung nakita niyang namula ang mga mata ng lalaki. Princess, please, give me one more chance. Pakiusap ulit nito. Amir, hindi ko alam. Naguguluhan ako, ayoko nang masaktan. Sabi niya at pagkatapos tumayo na siya. Please, umuwi na tayo, sabi niya. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa exit door. Di niya na nakuha pang tingnan sina Lucas at Colleen na noon ay kumakain. Nakasunod naman si Amir sa kanya hanggang sa makalabas sila ng restaurant. Princess, please, wait! Hindi naman kita minamadali eh. Handa ako maghintay hanggang sa mapagpasyan mong bumalik sa akin. Saglit na huminto siya at nilingon ang lalaki. Hinintay niya tong makalapit sa kanya. Nakita niya ang mga luha sa mata nito kaya sobrang naaawa siya dito. Inaamin niyang may puwang pa rin naman si Amir sa puso niya. Hindi niya basta-basta makakalimutan ang 4 na taong relasyon nilang dalawa. Amir, aalis na ako. Gulong-gulo ng isip ko eh. Sabi niya at saka sumakay sa kanyang kotse. Aalis na lamang siya at baka hindi na niya mapigilan ang kanyang nararamdaman at tuluyan siyang bibigay. Habang nakatutok ang mga mata niya sa kalsada, patuloy na ginugulo ng dalawang lalaki ang kanyang isipan. Mahal pa niya si Amir, pero mahal din naman niya si Lucas. Ngunit hindi maaari na silang dalawa, kailangan isa lang talaga ang pipiliin niya. Nasa ganon kalalim ang pag-iisip niya, na biglang may nag-overtake sa kanya at hinarangan ito ang kalsada, kaya agad siyang nagpreno. Biglang lumukob ang takot sa puso niya, dahil ang akala niya masamang tao ito. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Lucas na bumaba ng sasakyan. Seryosong mukha nito na parang nagagalit. Nakakunot ang noon nito at tiimbagang na lumapit to sa kanya. Kinatok nito ang bintana ng kanyang kotse at nang buksan niya ito. Pwede ba tayo mag-usap, princess? Pabagsak ang tono ng boses nito. Bumaba rin siya ng sasakyan para kausapin ng lalaki. Alam niyang magtatalo na naman sila nito sa tono pa lang ng pagsasalita ng lalaki. Halatang galit na naman ito. Ganito talaga ang ugali ni Lucas. Ang pagiging mainitin ng ulo ang isa sa mga kahinaan nito. Ano ang pag-uusapan natin, Lucas? Mahinahong tanong niya. So, ganun lang yon, princess? Bale, wala na lang sayong lahat porque natapos na ang kontrata? Paunang salita nito. Alam na niya kung saan patungo ang pag-uusap nilang ito. Ano ang ibig mong sabihin, Lucas? Tanong niya na medyo naiirita na rin. Kaya pala hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin simula nang umalis ka ng bahay dahil nakipagbalikan ka na pala doon sa ex-boyfriend mong manloloko? At bakit ikaw tumawag ka ba? Hindi ba't ako ang dapat magsabi niyan?
Na kaya pala hindi ka tumawag o nag-text man lang sa akin dahil nakipagbalikan ka na kay Colleen. Nakita ko yata ang tag post mo. Naiinis na sabi niya. Lucas, tapos na ang kontrata at walang anumang namagitan sa atin. Walang namagitan? Bakit? Wala bang nangyari sa atin? Wala lang ba yun sa'yo, princess? Lucas, ayokong makipagtalo sa'yo. Parehong mainit ang ulo natin. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw? Sabi niya at akmang bubuksan na ang pinto ng kanyang kotse nang pigilin ni Lucas ang kamay niya. Princess, wala ba talaga akong halaga sa'yo? Kahit konti, wala ka ba man lang nararamdaman sa akin? Tumingin ka sa mga mata mo. Sabihin mong hindi mo ako mahal at hindi na ako magpapakita sa'yo kahit kailan. Marieng wika nito. Hindi siya nakasagot. Ayaw niyang magkamali ng desisyon. Ayaw niyang makapanakit ng damdamin ng isang tao. Nagkaroon ng sandaling katahimikan at nang hindi talaga siya sumagot, dahan-dahan numakbang papalayo ang lalaki. Ngunit tinignan mo siya nito bago tuluyang tumalikod at sumakay ng kotse. Lucas? No, antayin mo ko! Buong lakas sa sigaw niya habang mabilis na humakbang para pagilan ng lalaki. Ngunit pinandar na nito ang sasakyan. Hindi pa rin siya nawala ng pag-asa at muli siyang sumigaw, kasama ng mga luhang nag-uunahang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Mahal kita, Lucas. Mahal kita. Hindi niya alam kung narinig siya ng lalaki. Basta nais lang niyang isigaw ang totoong damdamin niya para dito.